Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay malasakit at pag-asa para sa lahat. Love, Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love, Lynn Angeles. Nandito na po ang programang katuwang ninyo kasama si Lynn Angeles. Aksyong nais, solusyong wais. Angeles ay bising-bising maglingkod sa lalawigan at sa bayan. Aksyon ang nais. Angeles ay bising-bising magserbisyo sa manaping maganap na solusyong wais. Angeles ay bising-bising maglingkod. Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy pong sumusubaybay dito sa ating programa. Lynn Angeles, Love Lynn Angeles. Ano po? Dito pa rin po sa Marinduque News Network at sa bayan po ninyong napapanood sa ating Facebook account sa Adeline Lynn Marciano Angeles. Gayon din sa Facebook page ng Marinduque News Network. Gayon din, nasusubaybayan po ninyo sa Channel 3 ng Lucky 7 Cable dito sa lalawigan ng Marinduque. Kumusta po ang lahat ng ating mga kababayan sa loob at labas ng lalawigan, sa loob at labas ng bansa? Subaybayan nyo po ang ating pagkukwentuhan ngayon sapagkat maganda ho itong ating magiging kwentuhan ngayong araw na ito kasama ang isang katuwang sa serbisyo, subalit isa ring mabuting kaibigan. At atin ho siyang naimbitahan para samahan po tayo sa pagkukwentuhan ng mga ilang bagay-bagay na maaring magiging paraan para lubos niyo tayong makilala ano ho ang inyong lingkod, Lynn Angeles. Samahan po ninyo ako, samahan po ninyo kami sa isang oras na pagkukwentuhan. Light lang po tayo ngayon. Alam ko naman na ang ating programa ay laging nagtackle ng napakaraming mga seryosong issue sa mga nakalipas na araw, linggo at buwan. Ano ho? Ngayon ho ay medyo light lang ang usapan po natin. Ano? So, samahan po ninyo ako kasama ang isang kaibigan na panauhin natin ngayon na ating makakakwentuhan sa loob ng isang oras. Si Lynn Angeles, ang lingkod bayang nakilala dahil sa kanyang dunong, sibat, tapang at talino. Babaeng may paninindigan at prinsipyo. Sa pamamahala ay seryoso. Kaya minahal ng mga Marinduqueño. Okay po. So, sabi ko po sa inyo kanina, tayo ay may panauhin ngayon na actually hindi ko po siya i-interviewhan. Kami ho ay magkukwentuhan. Karamihan ho ng ating mga naging panauhin ng mga nagdaang linggo ay in-interview natin at resource person natin. Ano ho? Pero ngayon ho, ang atin hong panauhin ay makakakwentuhan lang po natin. Dahil ito po ay magandang kakwentuhan, magandang kausap. Ano ho? So, papakilala ko po sa inyo, ang akin nung binabanggit ay isang advocate din ng PWD. Pero atin hong dati ng good acquaintance and a good friend. Ang akin pong tinutukoy si Ma'am Jessa. Ma'am Jessa na pilot. Hi, Jessa. Hello po, Bukal, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At maligaya po ako sapagkat isang karangalan sa akin na maimbitahan sa inyong programa. Uy, hindi. Thank you sapagkat pinaunlakan mo ang imbitasyon natin na ikaw ay makakwentuhan. Ano ho? Sa totoo lang ho, ang mga tao ho kasi, 'di ba? Iba-iba ho ang may mga time na komportable kang makakwentuhan ng the light side. Ang isang tao, isa po si Jessa. Sa medyo komportable po ang inyong lingkod. Parang si Jessa kasi kaya akong takutin. Parang sindakin, Bukal. Huwag naman gano'n. Opo. Hindi. Si Jessa po kasi siya yung tao na pwede kong makakwentuhan na pwede niyang sabihin
at itanong ang maraming bagay na maaring yung ibang tao ay hindi maiisip na itatanong sa inyong lingkod. So, Jessa na lang, ano? Oh, yes, Bukal. Kami po ay partner din sa Kapitolyo, sa trabaho, pero ngayon ho ay magkukwentuhan lang po kami. So, nung mga nagdaang araw ho, ang inyong lingkod ay nagkwento sa inyo ng ilan sa ating mga nagiging trabaho, ilan sa ating mga pinagdaanan ng mga nakalipas na panahon, mga nakalipas na taon. At sabi ng isa kong pinsan, at saka medyo millennial kasi yan na Jessa Sabi ng pinsan ko, Ate Adeline, hindi kaya yung mga millennials sa totoo lang, parang iniisip nila, ang boring-boring naman pala ng buhay nitong taong ito. Puro trabaho, puro advokasya. Pero sa totoo lang, hindi naman po ganun. Sa totoo lang, marami rin naman hong gawain tayo at trabaho tayo na kagaya rin lang ho ng ginagawa po ninyo. At hindi naman ho boring talaga ang aking buhay. Balance rin naman ho. So, Jessa, ano ba ang ating pagkukwentuhan ngayong araw? Sige ho. So, gusto ko kasi Bukal, ako yung may lakas ng loob. Kahit ang lamig lang studio, pinagpapawisan ako kasi hindi ko alam, ako lang yata ang may lakas ng loob para magtanong sa iyo ng mga bagay-bagay na maaling iba-ibang tulot na itanong sa iyo. By the way ho, sa ating mga kababayan, wala po kaming practice ni Jessa. Ito po ay lahat will be spontaneous. Yes. Kaya kung ninenervyos po si Jessa, ay ako rin ninenervyos kasi po live po tayo. Okay po. Walang edit, so nakaka-nervyos. Naku, umayos ka, Jessa. Okay po. So, Bukal, start na tayo. Okay, go. So, bilang panimula, gusto namin malaman, sino ba si Lynn Angeles bilang anak? Bilang anak? Yes, bilang anak. Ako, baka ang nanay ko, biglang andyan sa tabi. Ang akin hong mga magulang ay namayapa na. Bilang anak, tingin ko balanse. Masunurin. Gusto kong sabihin na masunurin, but at the same time, may tigas din ang ulo sa maraming bagay, lalo na ng ating kabataan. Kaya nga, yung nanay ko, sumakit din ang ulo sa akin ng panahon ng aking kabataan. Yun. Pero in fairness sa atin talagang sa maraming bagay, lalo na pagdating sa pag-aaral, trying to please ako sa magulang at masunurin. Pero just like any other daughters and sons, may mga pagkakataon din na dumaan tayo sa maraming trials bilang anak na ikinasakit ng ulo ng aking mga magulang. Very, very normal na pagiging kabataan at pagiging anak. Okay, Bukal, hindi naman pala boring. Normal din ang buhay ng isang Lynn Angeles bilang anak. So, how about bilang kaibigan naman? So, ano si Lynn Angeles bilang kaibigan? Siya ba ay easy-go-lucky, jolly? Siya ba ang provider ng mga kabarkads or dabarkads? Bilang kaibigan, yung mga kaibigan ko, baka mag-revolusyon. Hindi, as a friend, mahal ko ang aking mga kaibigan, pero madalas, totoo ito. Madalas yung mga kaibigan ko nasasakripisyo. Hi sa aking mga mahal na kaibigan. Mahal ko sila at may mga pagkakataon na gusto kong sabihin na lagi lang ako, andito lang ako, sumusuporta sa kanila. Pero on the other side, lalo na ngayong mga may trabaho na at maraming ang sobrang busy sa trabaho, may mga pagkakataon talaga nagkukulang ako sa aking mga kaibigan. Buti na lang, medyo maunawain din sila. So, madalas late ako sa mga banding namin dahil nga maraming mga activities, kaya minsan pinapagalitan na nila ako. Ano pa ba? Gusto kong banggitin na andito lang ako para sa aking mga kaibigan. But at the same time, yung aking mga kaibigan, madalas sila yung andon para rin sa akin. Very good naman po yan. Ayan. Yan yung mga kaibigan talaga na for life. So, sino naman po si Lynn Angeles bilang public servant? Para po mas makilala pa po namin kasi sabi nila, si Bukal, puro na lang trabaho, puro na
for the aid of legislation. So, ano po yung Lynn Angeles na public servant? Na meron pa po ba kaming hindi talastas sa iyo bilang public servant? Ako, yung iba, ang impression talaga sa atin, masyado tayong seryoso. At totoo rin naman yan. Seryoso tayo pagdating sa pamamahala. Pero, maano rin ako, mabarkada rin ako sa aking mga kasama sa paglilingkod. Naalala ko tuloy nga, Jessa At saka sa akin hanggat maari wala akong itinuturing na kaaway kalaban sa paglilingkod. At yan ay mapapatunayan ng ilan sa aking mga nakasama sa paglilingkod na halimbawa, iba ang partido kaysa sa akin. Nung mga nagdaang panahon, halimbawa itong sa ibang mga kasamahan ko, iba ang partido nila, iba ang aming posisyon sa isa't isa. Seryoso kami sa loob ng session hall. Pero paglabas na, lalo na nung mga nagdaang termino, paglabas na namin, magkakabarkada na kami at niloloko na nila ako, lalo na pag matatalo ako sa botohan. Bibiruin nila ako niya. Naku, Bukal, talo ka na naman. Ikaw na naman si Bukal with reservation. Kasi kapag hindi ako readyng bumoto ng yes or no dahil for whatever reason may sarili akong dahilan, kulang pa ang information ko to make informed decision. So lagi na lang sasabihin ko, I cannot vote, I have my reservation. Kaya itong mga kaibigan natin at nakasama sa panunungkulan kagaya ni na dating Bukal Mark Senyo, ang tawag nila sa akin, eto andyan na naman si Bukal with reservation. Pero yun minsan seryoso tayo, pero pagdating na sa labas, we're trying to be friends with everyone. Yun nga lang, sometimes you cannot please everyone, Pero sa maraming pagkakataon, nakita rin yan kahit ni na Bukaltet, Caballes, sa maraming pagkakataon, magkakaiba kami ng partido, magkakaiba kami ng posisyon, pero ngayon, we are good friends and we can work together very productively para sa ating mga kababayan. Rin ako, lakwatsera rin ako, Jessa, 'di ba? Ang mga public mga officials, sometimes may mga official travels, oo. At tayo sinasamantala ko rin 'yan to know the place better, to understand the place better. Naglalakwatsa din ako, sinasamantala ko rin yung mga official travels para makapagpahinga rin. Kaya pag minsan ine-extend ko yung travel ko officially, dadagdagan ko ng ilang personal activities na combination na ng work and konting leisure, pangbalanse. Kung nga Bukal kasi, eto yun kayo bilang anak, bilang kaibigan, bilang public servant. Na-curious lang ako kasi kami, nung panahon namin, may mga Islam book pa kaming tinatawag. So, dumako tayo sa yung certain favorites mo lang para mas makilala ka namin kasi sa Islam book, yun yung, kumbaga, yun yung Biblia ng aming pagkatao, kumbaga. Ano yung mga secret namin. Pero ngayon, kailangan mong i-reveal sa amin yung mga secret mo. Okay. Magsimula ko tayo. Among your favorite, ano pang yung favorite na food? Favorite food ko until now? Opo. Mahilig ako sa seafoods, mahilig rin ako sa street foods. Lalo na yung mga tinutuhog dyan. Mga intestine, yung bilog, bagamat it may not be healthy, patawarin ako, pero paborito ko talaga yan. Kaya ang effect din minsan, arthritis, at may young age, medyo kumikirot-kirot ang kasukasuan. May nararamdaman na si Ma'am Lynn Angeles. Ko, yung pagkahilig ko sa street foods ay isa sa dapat sisihin dyan. Pero wala masarap Part po ng yung growing up yung mga ganyang mga pagkain. Dumako naman tayo sa iyong mga attire. Ano ba ang gusto mo laging sinusuot? During yung paglabas-labas mo or even yung engagement mo, ano ang iyong sinusuot? Kalimitan?
Combination naman tayo. Ako, I can be very flexible, depende sa sitwasyon. So, pag may session or may event na medyo formal, I can wear Filipiniana, I can wear gown. Kapag may session, I can have my official attire. I can wear mini skirt, I can wear maong, pero sa labas, medyo kailangan kasi mabilis ang galaw, kailangan doon ka sa medyo komportable. So, madalas nakikita tayo, naka-jeans lang, gusto kong mag-short. Gusto kong mag-shorts, kaya lang pangit ang hindi yata kaaya-aya ang aking legs, kaya Panloob lang siya. Oo, lang. pambahay, kumbaga. Wag na lang, yun. Sige po. Kasi maraming nakikinig sa atin ngayon bukal na mga millennials. Tingnan natin kung ikaw ay updated. Ayan. Sino ang iyong favorite love team ngayong millennials? Mga younger. Yes, young generation. Hindi po yung generation mo, ha? Okay. Yung generation po namin. Katniel. At saka, Katniel. Liz Ken. Okay. Updated. Talaga pong ang iyong Ang ganda-ganda ni di ba? Liza Soberano. Liza Soberano. Gwapo-gwapo ni Enrique Hill. Ayan. Talagang millennials po ang iyong gusto. Kala ko nga, lalaban na Miss Universe ito, si Liza Soberano. Mukhang pwede, pero mukhang bata pa siya. Kailangan pa niya ng training na. Uy, favorite ko talaga sila. Opo, maganda kasi ang kanilang features ng kanilang mukha. Ano naman ang iyong favorite na millennial song? Sige nga. Yung magkabagera. Wow, ni may pa-sample pa ng kanta. Alam niyo yan po, Gusto ko nga sanang gawing jingle yun eh. Ang ganda-ganda na. Oo, ay makabugera. Ni May. Kasi hindi ka nagpapakabog. Talagang kumbaga, pag nakikinig ako ng session, talagang hindi ka nagpapagabog sa lahat ng mga bagay, sa yung mga activities. Ganyan talaga ang isang Lynn Angeles. Okay po. Dumako naman tayo sa unforgettable experience mo nung ikaw ay nag-aaral pa. May ikaw ay estudyante, syempre normal, kunyari, kami, nagkakating class ba din sila ng Lynn Angeles? Minsan din ba sumusuot sa bakod o tumatalon? Kumbaga, ano po yung mga experience mo ng mga gano'n na hindi po natin ito ina-advocate just for fun, gusto lang natin kilalanin si Lynn Angeles at yung kanyang mga naging experience din na dala-dala, dahil from that, may mga lesson po tayo matututunan. Totoo. Totoo yun. Baka akala nung iba kasi laging nababanggit si Lynn Angeles, scholar yan nung nag-aaral or nag-graduate with honor. Totoo rin naman yun. Dean's List, totoo rin yun. Sabi ko nga, pagdating sa pag-aaral, talagang seryoso tayo. Pero kagaya ng ibang mga estudyante, medyo may mga in-explore din tayo. Nakagaya ng mga part of growing up yan and part of learning din. May mga, ang prinsipyo ko kasi, hindi lahat ng bahagi ng edukasyon ay matututunan mo lamang sa four corners of the classroom. Yes, very true naman po. Ang eksperyensya ay mahalaga. Kaya ako, medyo maraming bagay, experimental din tayo and nag-explore. Although very risky yan, kaya talaga kailangan din ng dasal at gabay ng magulang. Dahil lahat, kahit pa yung sasabihin mong napakaseryoso na mga estudyante o napakaseryoso na mga anak, yan ay dumadaan din sa mga challenges and mga bagay na gustong aralin on their own at kailangan ng gabay. Totoo yun. Ako, Jessa, naranasan ko rin na umakyat ng bakod. Naku, yan na, nag-reveal na si Bukal. Ng dormitorio natin. Dahil nga nasaraduhan tayo ng curfew. Dahil, gumimik din ako kasama ang aking mga friends. Merong curfew dun kasi tayo ay nakatira sa dormitory na niraran ng mga ng mga Spanish nuns pa naman. So medyo stricto. Hindi pwedeng hindi ako umuwi dahil may kailangan din akong aralin dahil kinabukasan may exam kami. So talagang hindi pwedeng hindi makaaral. Yun naman kahit pa talaga late tayo umuwi, mag-aaral din naman tayo hanggang madaling araw. Kaya ayun, akyat ng bakod. Pambawi, kumbaga mag-aaral na mabuti. Okay po. Pero may isa akong karanasan na panahon akong estudyante. Na ako noon? Kasamang Jessa. College na po ba ito? Ako ay tinatapos ko yung ilang mga units ko at ng law. Nasa law school na ako, pero at the same time, ako ay konsehal ng bayan ng Mugpog. Tuwing
Friday, o before, meron akong Friday na klase noon. Kasi ginagawa ko, yung natitira kong subjects, plinano ko natapusin habang ako ay konsehal ng bayan ng Mugpog. Sa law school na ito. Pero alam mo ba, naranasan ko na ma-hold up. Ma-hold up sa bus. Ang hirap-hirap pala nung ganong pakiramdam, Jessa. Mixed emotions po ang talaga mabigat siya. nito, kapatid, sumakay yung mga hold up. Tinulungan ko pa. Kasi kala ko naliligaw eh. Oo. Sabi niya, bababa daw siya sa may SSS. Ang sinakyan namin hindi naman dadaan sa SSS. Kasi parang East Avenue yun eh. Yung sinakyan namin papuntang Project 8, yung dadaan doon sa may parang SM North EDSA. So sabi ko, ay mali po yung nasakyan ninyo. Gusto niyo bumaba na lang kayo ng ibang Nakatingin lang siya sa akin, hindi, dito lang ako. So naaawa ako. Kala ko kasi nakashort lang siya, tapos meron siyang hawak-hawak na sumakay sa may farmers. Meron siyang hawak-hawak na bag na ang tingin ko ang laman talong. So alam mo naman tayo probinsya, galing tayo ng probinsya at sanay tayo sa mga kababayan natin sa probinsya, no. Pinaupo ko pa sa may likod ko. Inalalayan ko pa. Tapos nung pagdating na sa may 7-Eleven na yung likuan papuntang East Avenue, tinawag ko pa yung attention niya. Sabi ko, mama, alam mo yon yung full of love ka, Jessa. Opo. Mama, dito ka na bumaba kasi malalayo ka. Ka na, baba ka na dito, sumakay ka ng papuntang Fairview, papuntang Lagro. Binigyan ko pa siya ng instruction. Inaalalayan ko pa siya, kapatid. Pagdating na dun sa tapat ng may driver, biglang lumiko. Tinutukan kami lahat ng baril. Tapos may mga kasama pa pala siya sa gitna at saka sa hulihan. Sa hulihan. Lahat sila humikot na. Simula noon. Tapos ako I always believe in the goodness of people. Sabi ko, pag ginawan mo ang tao ng mabuti, hindi gagawan ka rin niya ng mabuti. Mabuti rin ang balik. So, ang iniisip ko, dahil tinutulungan ko siya, kapatid, ang iniisip ko, i-exempt ako nito. I-exempt ako nito kasi tinulungan ko siya, inakay-akay ko pa siya. Ay, alam mo, nung pagtapat niya sa akin, ako may necklace noon. Sabi niya sa akin, yan, tanggalin mo yan. Sabi ko, ay, regalo pa naman sa akin yung necklace na yun. Napaka-importante may sentimental sa akin. Value, may sentimental yes. value talaga. Sabi ko, ay, cool na cool pa ako kasi feeling ko, friends kami nito no? Sabi ko, mama, pwede bang wag na lang? Mama, pwede bang wag na lang? Biglang tinutok sa akin sa may sintido ko. Sabi sa akin, anong wag na yan? Anong wag na lang? Anong wag na yan? Yan, tanggalin mo. Sabi ko, wala akong pera eh. Yan, tanggalin mo. Yun, pinagdiskitahan yung aking necklace. Ako, sa maniwala ka at sa hindi. Habang tinatanggal ko yung necklace ko na gano'n parang pakiramdam ko matutunaw ako sa To make the long story short, nakuha yung aking necklace. Pero it changed. In a way, parang may parang, hindi naman nag-change ako, no? Pero noon ko lang na-realize na may mga tao talaga na may kanya-kanya silang dahilan, Pero simula noon, nagkaroon ako ng parang takot ba? Trauma mas naging careful ako sa aking nakapaligid sa akin. Na parang people are good, naniniwala pa rin ako doon. Pero some people may not always do good sa iyo. So you have to be careful din. Ganon. Traumatic wag naman wag naive. Yes, of course. So, Bukalin nung simula nung ikaw ay bata hanggang mag-teenage hanggang sa ngayon, sino yung mga naka-impluwensya sa buhay mo? Siyempre, una dyan, magulang. Pero sino pa po yung iba? Gusto namin malaman, bakit nahubog at nagkaroon ng Lynn Angeles ang bayan ng Mugpog, ang lalawigan ng Marinduque? So, sino ang naka-impluwensya sa kanya? Okay. Malaking nag-influence sa akin ni former Senator Miriam Santiago. People may have different
impressions pagdating kay Senator Santiago. Pero siya kasi yung pagkakakilala ko sa kanya, nagkaroon din ako ng pagkakataon na makatrabaho siya ng malapitan. Malaki talagang naging impluensya sa atin eh. Una, yung medyo buo ang dibdib, yung medyo tapang, na if you know tama yung ginagawa mo, medyo may basehan sa batas, wag kang basta nenervyusin if you think makakabuti yon. Kasi si Senator Santiago kasi naging kasi tayo officer ng movers niya nung tayo estudyante pa. Pagkatapos nung siya ay lumaban na presidente, Jessa, tayo isa sa volunteers niya at naging officer din ng People's Reform Party Youth during that time. So medyo malaki talaga yung naging influence niya. Yung paniniwala pati sa if you want to do, ito lagi niyang sinasabi for evil to triumph, it is sufficient that good men shall do nothing. So medyo it gives so much faith and trust na if you believe you can do something and if you believe ito ang tama at ito ang mabuti, do not be afraid. Otherwise, magkakasala ka if you don't move. Kasi hinahayaan mo. Kaya nagbukas yan sa atin sa politika. Bagaman din at ang aking ama ay dating public servant din sa bayan ng Mugpog. Pero on yung mas malawak na pangunawa sa politika at sa sistema ay medyo malaki ang naging influence ni Rep. Defensor former Santiago. Senator Miriam. Oo nga, Bukal, natatandaan ko pag nag-Senate hearing, talagang yun ang inaabangan ng mga taong bayan. Kung ano magiging expression, kung anong lalabas sa kanyang bibig na sasabihin para dun sa mga Senate inquiry. Okay. Bagamat alam natin, Senator Santiago, former Senator Santiago, personally ako, I witnessed a lot of strength ni former Senator Santiago and even some of her weaknesses, na admitted weaknesses din naman talaga niya. And nakita rin naman siguro ng tao, both the strength and the weakness of the good senator. Okay po. Bukal ng bata ka ba hanggang magdalaga? Hindi ko alam kung sumali ka o na-imagine mo ang iyong sarili na sumasali ng mga pageant. Di ba? Beauty pageant. Nabigla ka doon. Or fanatic ka. O yan. Fanatic ka ba ng mga beauty pageant? Uy, oo. Kasi lagi ako nung nagre-reyna naman ako. Ako kaya naging I-try natin ngayon yan. Magsagala tayo, charot. Lagi akong sagala. Opo. Nag-angel ako tapos naging Miss United Nations ba ako? Basta. Kasi kayo ko tinanong po yun, meron kasi ako sa iyo on the spot na tanong. Kung makakausap mo ang iyong fairy godmother, ano ang 3 i-request mo? At bakit? So, isa-isay natin. 3 lang Bukal, ha? Kung makakausap mo ang iyong fairy godmother, ano ang 3 i-request mo? At bakit? Sige, una. Sabi, ang una, a day with my mother again. Okay po. Kasi, isa yan sa isa yan sa medyo, hindi man regret sa buhay, pero isang bagay na I know I could have done better. Yung remaining days ng aking nanay, mas gusto ko pa siyang makasama. Kasi marami siyang gustong sabihin sa akin noon na ini-ignore ko. Kasi ganun pala, kasi nagkasakit kasi ng medyo malala ang aking nanay. Nag-iisa akong anak ng aking nanay. Nung medyo siguro nararamdaman na ng nanay ko na sooner or later mawawala siya. Ang dami niyang mga sinasabi. Ako naman, in denial siguro ako noon bilang anak. Parang may mga pinapagbilin siya. Ito, ganito. Kinakat ko. Para sa akin, hindi yan dapat pag-usapan. Anong tawag dito? Mahaba pa ang buhay. Pero, mali pala yun. Ako, sa akin, ang realization ko, mali pala yun. Lalo na kapag nasa ganong state, ang ating mga mahal sa buhay, we should take them seriously na pakinggan. Kasi nga,
baka mahalaga yung mga gusto nilang sabihin. May example lang may mga, itong ganitong property ay, nagsisimula pa lang ang nanay ko sa ganon, kinakat ko na. Kasi feeling ko, forget that. It's not about the properties. Pero, at the end of the day pala, mahalaga pala na napakinggan ko sana yun. Kasi yun yung gusto niya dun So, hindi ko sana bit-bit ng konti. Okay, pag-usapan pamilya kasi medyo nagiging senti tayo. Oo. Okay, ikalawang request kay Fairy Godmother. Ang hirap naman talaga. Tatlo lang siya bukal. Pagpasensyahan mo, minsan-minsan lang to. Okay. Biglaan. Oo. Ako, siyempre, gusto ko i-request ko, pwede ba, Fairy Godmother, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging vice governor na ng lalawigan. Sorry pero sabi mo, request Malay, wala makakapagsabi na siya hindi posible. Oo, kasi alam naman natin na basta may mga gusto tayong gawin na alam ko na makakabuti sa ating lalawigan at alam kong maikli rin lang naman ang buhay. Alam ko na yung 12 years na ako'y naging bukal ay malaking bagay na rin sa akin na nabigyan tayo ng ganung pagkakataon. Pero alam natin na may maiitulong pa rin tayo, may maiambag pa rin tayo in that position. So, sabihin ko, Fairy Godmother, Bikini-men. Ay, pwede bang Bikini-men. bigyan mo ako ng dito? Oo. Chance. Okay po. At yung last, para makomplete yung ating 3 requests. Yung last, sasabihin ko, Fairy Godmother, pwede po bang i-request? Dagdagan mo pa po ng mga 5 request. Okay. Para maging 8. Para maging 8. Oo, magaling si Bukal sumagot, no? Gagawin niyang 8. Okay, sige po. Mag-fast talk tayo. Actually, yung fast talk naman, hindi naman siya ganun kabilis. Papipili lang kita para mas makilala namin. Okay? Ready ka na po ba? Kasi baka mag-overtime tayo kapag hindi kita pinastok. Nako, Jess. Okay, number 1. Ka. Chocolates or flowers? Chocolate. Chocolates. Sa loob o sa labas? Pwede bang sa loob at sa labas? Ay, hindi pwede. Isa lang. Sa loob. Sa loob, syempre. Bawal lumabas kaya sa loob. Lights on, lights off. Lights off. Okay. Maikli o mahaba? Maikling medyo mahaba. Ayan, yung pasensya. Shorts or palda? Shorts? Black or white? White. Day or night? Night? Matagal o mabilis? Matagal? Matagal, ayan. Si Bukal pala okay lang na matraffic kasi gusto niya matagal. Ayan, yan yung po ating mga certain past talks. Opo. Siguro yung ating mga yung ating mga listener mag-iisip. Talaga lakas sa loob ni Jessa, talaga tinanong si Bukal na may mga Actually, ito talaga totoo na wala akong dry run or walang edit dito. Ito talaga kung ano lumabas sa bibig ko. Sabi ko nga, ako'y napagpawisan kahit medyo malamig yung studio. Okay. Actually, kaya ako si Jessa ang inimbitan. Alam kong balahura si Jessa. I love that term, pero alam mo naman, Bukal tayo balahura. Pero tayo ay, pareho tayo ng kumbaga, basta makakatulong sa atin, makakapagpalabas ng ating mga nasa sa loob, okay ho tayo dyan. Sige ho, siguro ay isa pa, yung payo natin sa mga millennials ngayon, na kasi nakakalungkot to kasi, di ba, kahit may face-to-face na, ang ibang nating mga millennials, ang pag-aaral ho, apektado pa rin ng pandemya. So kayo ho, bilang isang nakapagtapos at isa ho sa mga ating iniidolo, ano ang inyong mapapayo sa mga estudyante na patuloy po nangangarap sa buhay? Ay, oo. One is, diretso lang. Tuloy ang buhay. Totoo na doble ang hirap siguro na pinapagdaanan ninyo ngayon dahil nga dito sa ibang sistema, hindi conventional na pamamaraan ng pag-aaral na aming naranasan. So, alam namin, doble ang inyong adjustment, mahirap ang inyong pinagdadaanan, pero diretso lang. Wag hihinto, wag rin mawawalan ng pag-asa kasi balita ko yung iba medyo nakaka-encounter ng difficulties, medyo nade-depress. Pag medyo nade-depress kayo, mga kapatid kong Utoy at Ining, pag medyo sa tingin ninyo sobrang hirap na, medyo nakaka-depress na,
makipag-usap lang kayo sa inyong pinagkakatiwalaan, banggitin ninyo at ikwento kung ano ang inyong pinagdadaanan. At at the same time, wag mawawala ng pag-asa, no? Wag mag-iisip ng nakaka-depress, ganito na lang ang gawin natin. O inuman na lang tayo, hayaan na lang 'yan. Hindi ko sinasabi na wag ninyong alam ko na ang mga natin, lalo na yung mga kabataan natin, hindi naiiwasan umiinom, pero yung laging tama lang. At kapag kayo ay feeling niyo na de-depress kayo at the more na medyo iiwas kayo doon sa alcohol kasi medyo delikado, mas lalong hindi magiging maayos ang disposition ninyo. So kapag medyo nahihirapan, hingi ng tulong. Hingi ng tulong sa pwedeng tumulong sa inyo. Either ang inyong kapamilya, ang inyong kaibigan na mapapagkatiwalaan. Huwag kayong mag-iisa. Find a friend. At ang inyong lingkod, ako'y laging busy. Pero in whatever way din na pwede tayong makatulong sa inyo, ay nasa Kapitolyo lang tayo. Pwede nyo akong kontakin din dito sa Marinduque News Network. Hopefully, I could have time para makipagkwentuhan. Pero kung wala man, I can make sure na kahit papano ay yung maipaparating ninyo sa akin ay mapagtutulungan natin. So, diretso lang ang pagsisikap. Yes, laban pag-aaral. lang. Oo, larga lang. Wala namang kasing madali ngayon. Yes. Sa totoo lang, yung mga Instant. mga usong-usong ngayon ng instant noodles, di ba? Instant marriage daw. Pero, sa totoo lang, ang pinaka maganda pa rin at iti-treasure mo ay yung pinanday ng patience, Yes. yung dumaan sa pagsubok, mga bagyo pero nalagpasan mo, 'di ba? Yun yung mas maganda. So ang pag-aaral, lagi niyong pagsumikapan i-prioritize lagi dahil iba pa rin talaga kapag nakapag-aral, nakatapos ng pag-aral, mas maraming oportunidad. Totoo naman ho talaga siya. So, bukal siguro, message na lang natin doon sa ating mga sectoral naman tayo. Doon sa ating mga, siyempre, saksi ako sa inyong pag-iikot, sa inyong paggabay, sa ating mga sectoral na mga, multi-sectoral in the community. Say, for example, yung ating parking words para sa ating mga kapatid, brothers and sisters na mga person with disabilities, na kung saan ay tayo tagapagtaguyod nito. So, gusto naming mapakinggan ang inyong inspirational message para po sa kanila. Okay, the same thing, kasamang Jessa, alam ko na ikaw ay boses talaga ng mga persons with disabilities, and yung pagmamalasakit mo para sa kanila ay hindi matatawaran. I could personally attest to that. Kung paano ipaglaban at ihingi ng tulong ni Ma'am Jessa ang sektor na ito sa iba't ibang mga tao na pwedeng makatulong. Ang aking gustong banggitin ay alam ko rin po na iba rin naman ang inyong pinagdadaanan ngayon. Maaring it's an underestimated yung aking sasabihin na alam ko at nararamdaman ko, not unless nasa inyo po akong sitwasyon. Pero ganun din po, huwag mawawala ng pag-asa. May mga tao po na pwede nyong masandalan, mahinga ng tulong. May mga institusyon po na pwede rin kayong matulungan. And at the same time, kayo po mismo, minsan, yung mga persons with disabilities, hindi sa lahat ng oras, kayo po yung nangangailangan ng tulong. Marami po sa inyo ay may kapasidad na maging biyaya rin sa marami. At kasamang Jessa, sa totoo lang, may marami akong nakakausap ng mga persons with disabilities. Pagkausap mo sila, I could say na yung kanilang inputs, yung kanilang dispositions, minsan ay mas better pa kaysa sa ilan na medyo nangangailangan din ng tulong sa iba na mga pamamaraan. So, sa ating mga kapatid na persons with disabilities, I really pray na you will be blessed
with everything that you need para in spite of some limitations and differences sa inyo pong bahagi ay patuloy pa rin kayong maging biyaya sa marami pang iba. Ano po. At andito rin lang po kami at ang inyo naman pong lingkod sa Sangguniang Panlalawigan bilang chairman ng Committee ng Appropriation ay alam yan ni Ma'am Jessa na pagdating sa mga senior citizens, persons with disabilities ay mga kababaihan lalo na yung mga medyo nasa disadvantageous situation like mga solo parents, andyan po tayo at medyo tinututukan natin yan. Kasama na rin ang ating mga kaibigan at sa LGBTQ community, medyo rin ho nako-consider sila na mabigyan ng focus lalo na sa mga gender advocacy and development fund utilization ng ating lalawigan. Thank you very much, Bukal. Talagang nakaka-touching kasi ako naman talaga saksing buhay doon sa ating mga pinaglalaban at tinatagod na advocacy. Saksing buhay, yes, ha? Yes. Mahirap maging saksing patay. Yan. Okay. Sa ating senior, sa ating PWD, solo parent, and other disadvantages ng sector. Kumbaga is, pag sa iyo namin, ni-refer talaga ang ina-action na ninyo from the sector ng LGBT at ng PWD and senior, thank you very much po. Actually sa inyo pong pagkalinga sa sektor na ito. Siguro po lastly na lang, para lang tumatak, sa isang salita ho, papaano ilalarawan ni Adeline Angeles ang kanyang sarili? Mm-hmm. At bakit? So sa isang salita lang ho, kumbaga yung tatatak sa amin, kumbaga sino si Adeline Angeles? Balanse. Okay po. Balanse sapagkat may mga bagay na kailangan i-considera. May mga bagay dapat pag-aralan, tingnan. Kaya nga po, ngayon naunawaan ko na kung bakit sa mga ilang piling mga topic o bagay kayo ay nagkaroon ng reservation para sa inyong sarili. Para balansehin yung mga bagay-bagay. At tingnan kung alin yung mas makakabuti para sa higit na nakakarami. So with that, thank you very much po for inviting ha. So naging light, medyo naging mabigat din yung yung tawag dito yung usapan. So, hindi ko siya alam kung paano ko papakuton, pero naitawido natin. Ang sabi nung mga nag-chat sa akin, ang gustong-gusto daw nila yung fast talk. Sana daw marami pa yung fast talk para daw mas makilala pa. Actually, itong 10 na fast talks lang, kagagawa lang ko ngayon para lang mas makilala natin si Bukaline Angeles. At mula po sa akin, personal po ang aking pasalamat kay Bukaline Angeles sa pag-imbita po ngayong hapon. So, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at ingat po lagi, mabuhay po kayo. Okay. Okay lang ba na salamat Ma'am Jessa, pero basahin nga natin ang ilan sa mga message ng ilan sa ating mga taga-subaybay mula kay Ate Rose Mendoza. Hello, Bukaline watching from Las Piñas. Si Tel Marie, magandang hapon sa aming masipag na bukal. Salamat. Cherry, thank you for watching. Janelle, congratulations daw kay Nanay Jessame. Oo. At bukal, thank you, Janelle. Oo. Salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng ating mga kababayan. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pakikinig sa ating programa. At sana po ay sa ating mga taga-subaybay, alam ko po na ang tingin ng marami sa inyong lingkod ay masyadong seryoso. Pero sa totoo lang ho, we are trying to be serious pagdating ho sa pamamahala. Pero sa totoo lang ho, ang inyong lingkod ay napaka-ordinaryo. Kagaya rin lang po niya, ng lahat. Trying to be good pero mahirap po maging good. Trying to do things properly pero marami rin hong kapalpakan. Medyo laging seryosong tingnan pero marami rin hong kayong hindi nakikitang katuwa-tuwa siguro. Minsan lalo na nga kapag tayo ay nag-video okay na tayo lang yung dapat makarinig. Dahil hindi ko alam kung igagalang niyo pa ako kapag narinig niyo akong nag-video okay. So sa atin ng mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At Ma'am Jessa, Opo. Thank you so much. Thank you din po. For napaka
generous mo sa pagbibigay ng oras sa ating kwentuhan dito sa ating programa. At sa lahat po ng ating mga kababayan, patuloy niyo po akong samahan sa ating pagkukwentuhan dito sa ating programa, Love Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network. At patuloy niyo pa rin masusubaybayan sa Facebook page ng MNN at sa Facebook page ko po, Adeline Lynn Marciano Angeles. Gayon din sa Channel 3 ng Lucky 7 Cable TV dito sa lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na Sabado, same time, it's a date po with Lynn Angeles. Bye-bye! Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa programang Bitbit ay malasakit at pag-asa para sa lahat. Love Lynn Angeles, tuwing Sabado alas 5 ng hapon sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Love Lynn Angeles. Let me ring,